tayo sa Exodus chapter 20 verse 1. Exodus chapter 20 verse 1. Verses 3 up to 5. If you have Tagalog Bible, mas maganda ng Tagalog Bible. Sino man yung Tagalog Bible? Exodus chapter 20 verse 5. So hindi ito para sa dun sa mahina ka sa faith. Exodus 20 verse 1, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salita nito na sinasabi, Ako ang Panginoon ng Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Verse 3, Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawanisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Verse 5, Huwag mong yuyuguran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong Diyos ay Diyos na mapanipupuin, aking dinadalaw ang katapatasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So, ang background dito ay ito yung pagbibigay ng Diyos kay Moises ng 10 utos. So, prior to the giving of the 10 Commandments, malago pa para sa mga Israelita kung ano talaga kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos ay nagpapakita ng sa individuals. So, wala pang word of God, wala pang written. So, mga Israelites ay nasa Egypt, nang bago sila lumabas ay pinangako ng Diyos na bibigyan sila ng kanilang sariling lupain. They were promised to have their own land to live and to take care of and to flourish as a nation. So, ang nangyari, before they entered the promised land, yung Canaan, bago nila yung pusukin, kailangan magkaroon muna sila ng code of conduct, ng kanilang written rules. Kasi kailangan handa na sila kung ano ang kanilang susundin pagdating doon. Ito ang papatupad nila. So, the 10 Commandments were the general principles and rules and regulations that God has given to the Israelites prior to their conquest of Canaan, that will later become Israel nation. So, it is the preparation of God para malaman ng mga Israelita, ano ba ang kalooban ng Diyos sa amin bilang isang bansa. But this is also a general, ang tawag ito ay universal precepts of God, universal will of God. This is for all people, not only for Israel. Para din ito sa atin. At dito pinakita ng Diyos kung ano ang kanyang nais at hindi nais. Kung anong kanyang gusto at hindi gusto sa tao. At para ang tao, may pamantayan siya na, ay, teka, hindi ko ito gagawin kasi ayaw ng Diyos. At ang ginawa ng Diyos, ipinasulat na niya. Sinulat na muna niya. Kaso nga lang, si Moises, alam natin, nung isulat ng Diyos, yung 10 utos, when Moses saw the Israelites worshiping a golden calf, he threw the stone tablets or tablets of stones. Kaya nabasag. Pero ang ginawa ng Diyos, ipinasulat ulit kay Moses yung 10 utos. And ito yung unang tatlo. Actually, unang dalawa. Ang ikatatlo yung paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero ang pagtutuunan lang natin ng pansin, kasi mahaba yung kita talakayin lahat. Una ay yung pinaka-nais ng Diyos sa lahat. Na walang pwedeng maging Diyos ang Israel at tayo rin bukod sa Kanya. Sabi dito, you shall have no other gods before me. So kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ngayon, pwede bang magkaroon ng ibang Diyos? Pinatanong. Maliban sa kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. By the way, ang pangalan po ng Diyos na in-introduce niya kay Moses ay Ako si Ako. Wala pangalan talaga ang Diyos na isa lang. So God has no specific name and only one name.
But the word Yahweh is tetragrammaton. That came from the word, He is who He is. Ako si Ekama. Doon siya galing. Yung ibig sabihin, self-existent, self-sufficient, siya na siya nga. Kumbaga, walang katulad. Iisa siya. At siya nag-exist na before time. He exists before time, He exists before creation, and He will never stop to exist until the end of time for man, because there is no time for God. So, siya na siya nga. Parang, He is the one who is eternal, immutable, immortal, doesn't have an beginning, it doesn't have an ending. Yun ang ibig sabihin lang nung I am that I am. Ngayon, siyempre, nung pakilala ni Moises, ang Diyos, tinanong ng mga Israel, sino ang nagsugo sa'yo? Sinugo ako ni ako nga. Siya na siya nga. So that's where the word tetragrammaton Yahweh means. YHWH. Actually, that's only YHWH. Wala siyang bawal. But it's up to the reader or to the interpreter how to pronounce. And God wills it to be that, di ba? To use those consonants in Hebrew, YHWH, in equivalent to English. Kasi ganito, kahit sa Hebrew at sa English, pag inilisan mo ng vowel, ang YHWH, mababanggit mo ba yun? Kahit sumigaw ka, di mo kaya mo. Di mo kaya basahin pag walang vowel. Di ba yung Y lang, tapos H, tapos W, tapos H. Hindi mo siya kayang basahin. Hindi mo siya kayang banggitin. Kasi for God, His name is so unique and holy and should not be uttered or mentioned without due respect or without reason at all. So, hindi dapat banggitin ang pangalan niya sa walang patunayan. Kaya yun. So, napakabanal ng Diyos na even yung kanyang ibinigay na tawag sa kanya na hindi talaga pangalan, kundi ako nga, siya ako nga. Sabi ni Moises, ano pang pangalan nyo? Ano sasabihin ko sa mga Israel? Pagka po tinanong nila kung ako sino nagsugo sa akin para palayain sila sa ito. Sabi mo, sino bumalik ako nga? Wala yun. So, yun. Ngayon, siya lamang ang Diyos. Wala nang iba. Ngayon, bakit ito sinabi ng Diyos noon? During that time kasi, usong-uso na ang mga deities, ang mga Diyos-Diyosan. Usong-uso na si Baal, si Baal ay actually, mas bago. Ang mga Diyos-Diyosan noon ay si Isis, God of Egypt. Si Isis, saka si Osiris. So si Isis ay chief of gods of the Egyptians. Meron din silang Diyos na Ram. No, I discovered that the word Ram is God, sun God. They worship the sun and they call the sun Ram. So I am that God. No, okay. Sabi ko pala yung Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. So if I ever encounter an Egyptian, I will tell my name, I'm Ram. That Egyptian will come. Because I'm the sun God. And that's why God told the Israelites, you don't have other gods before me. Kasi maraming Diyos-Diyosan na. Ang Egyptians ay mayroong pantheons of gods, mayroong Diyos ng palaka. Kaya nga alam ba ninyo that the 9 plagues, those are representations of their gods. Yung palaka, they have a god that looks like a frog. So yung frog, di ba yung pinakamatindi yung sun na hindi pinasikat? Because God is disputing the sun god. And He's showing the Israelites, of course, that I am more superior than this god. So din, yung fertility god, si Isis, di ba mula sa ilog, niya yung ilog, ginawang blood. Because he's telling the Egyptians, your God Isis
is nothing against Yahweh. I can make Isis the source of plenty and the source of vegetation or prosperity of the Egyptians. I can make that blood, death. But of course, the hearts of men are without. It's hard. It can't be taught without God's intervention. So kahit paano napipigilan yung isipan ng mga Egyptians. And so that's the reason why this is the background. And the Lord your God who brought you out of Egypt, those gods in Egypt, I brought you out of that land of slavery. Now you don't have other gods before me, referring to the gods that they know about. Because of course the Israelites don't know other gods other than the gods they have encountered in Egypt. So that's the background to the Israelites. And for us, the background is we have many other gods aside from idols. We naturally in God questions. We have enumerated. God questions enumerated other forms of God or modern idolatry in one of our articles. And first, modern day idolatry, even for Christians, is materialism, money. Many Christians don't know that whatever you put in your heart first, whatever you love more than God is your God. Anumang bagay na minahal mo nang higit sa Diyos, yun ang iyong Diyos. Akala lang natin ng mga Diyos-Diyosan, yung mga regulito. Pero hindi. Ang Diyos-Diyosan din ay yung minamahal mo nang higit sa Diyos. Materialism ang pinakauna. Hindi ka lang makapag-good time. Hindi ka lang nangingisip yun. Kaya dapat nga pera ang good time eh. Pero dahil dinibis mo na yung pera, hindi ka lang makapag-good time. Diba? Kasi even yung money, siya na ang nagpapatakbo sa'yo. Hindi ka na ng sarili mo. Ginagamit ka na ng pera. Pinatakbo ka ng pera. So yun ang Diyos ang pera. Yung pera na ang nagpapatakbo, hindi na siya masiyahan. Kasi yung pera na mismo pinaglilingkuran niya. Hindi na siya yung pera ang hindi na niya ginagamit ng pera para sa kanyang sariling good time. Ito ang grabe na. Even yung good time, wala na rin. Dahil sa pera. Kaya sabi niya, just stop for a minute and smile. Dapat tumigil ka ng isang minuto lang at umiti ka naman. Kasi kung pagpuro pera na pinag-isip mo, lagi kang nakasimangot. Kasi wala kang pera eh. Iniisip mo kahit meron ka na, gusto mo pa. Kaya sabi sa materialism, sabi niya, we build bigger and bigger houses with more closets and storage space in order to house all the things we buy, much of which we haven't even paid for yet. Most of our stuff has planned obsolescence built into it, making it useless in time. And so we consign to the garage or other storage space. Then we rush up to buy Apple 15, the newest item, garment or gadget, and the whole process starts over. This insatiable desire for more, better, and newer stuff is nothing more than covetousness. When covetousness is a form of idolatry. Sabi ni James. Yung pag-iimbot ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. At dahil sa gusto natin makabili ng gusto natin, naghahanap tayo ng pera. At dahil sa paghanap natin ng pera, naiiwan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi na natin ang Diyos yung una sa ating buhay kasi pera na. Eh syempre, para ka magkapera, ano yung ginagawa? May trabaho ka, di ba? So yung trabaho na lang, pinagpupunan mo ng attention. Negosyo na lang, wala ka ng panahon. And then, lagi tayo nasasali ang pride. Dahil nga, gusto natin magkapera eh. Eh dahil sa trabaho, meron tayong karibal. Iniisip natin pagka mas magkakapera siya kaysa sa atin. Kaya tayo ngayon, pinagmumulan yun ng away.
pag-ibig sa pera. Hindi natin namamalayan, yung pera na rin yun. Ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway. Ikalawa, yung worship at the altar of our own pride and ego. This often takes the form of obsession with careers and jobs. Millions of men, increasingly more women, spend 60 to 80 hours a week working. Even on the weekends and during vacations, our laptops are humming and our minds are whirling with thoughts of how to make our businesses more successful, how to get that promotion, how to get the next raise, how to close the next deal. In the meantime, our children, parents are starving for attention and love. We put ourselves into thinking we are doing it for them, to give them a better life. But the truth is, we are doing it for ourselves, to increase our self-esteem by appearing more successful in the eyes of the world. This is folly. All our labors and accomplishments will be of no use to us after we die. Nor will the admiration of the world, because these things have no eternal value. Ikatlo, na-idolize natin ang ating sariling kapwa sa pamamagitan ng naturalism and the power of science. So we cling to the illusion that we are lords of our world and build our self-esteem to godlike proportions. Reject God's word and His description of how He created the heavens and the earth. And we accept the nonsense of atheistic evolution and naturalism. We embrace the goddess of environmentalism and put ourselves into thinking we can preserve the earth indefinitely when God has declared that its current age will be cultivation for the preservation of forests. And they exert effort money to plant trees, to take care of mangroves, forests, lakes, and then they think that it is already Christian. And then they spend more time and time to this idolatry, to this kind of idolatry. So parang doon na lang nakatutok ang lahat ng kanilang attention. Yung iba naman, pets. Kasi part siya ng environment. Parang pets, sabi nga ni John MacArthur, people nowadays love their pets more than their souls. Kaya di ba, punta kami sa mall, alam mo yung baliktad ng mundo. Dati bata ang nakanalay sa Stroller. Sa ano? Stroller. Stroller. Ngayon aso. Tapos talagang bibilhan nila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kami may aso rin, pero hindi naman ganun ang aming atensyon sa aso. Aso siya eh. So, hindi sobrang parang dinidyos na nila ang aso. Diba? Kasi yun ang laman ng mga nila eh. Basic, diba? Baby dog. Ginagawa baby. Ginagawa ng tao. Diba? Pwede yun, pagkapirahan mo, diba? Kaya nilalagaan mo, bebenta mo. Pero yun sila talagang, pag namatay pa, talagang apekto si ate. Diba? Ay, kita mo, wala namang pambili ng nicho ng nanay at tatay. Pero yung aso, mayroon pang nicho. Diba? Mayroon talaga. Saya kay taong nag-alak. Yan ang idolatry. Ngayon, ang idolatry ay hindi lang yung pagkakaroon ng santo sa bahay. Kasi, ang sabi kasi nila ganito eh, hindi naman namin sinasambay yung may bulto daw ni Maria. Pero kung titingnan mo yung verse, hindi naman yung pagsamba lang ang bawal, tingnan mo. Ang bawal ay, una, you shall not make for yourself an image. Huwag kang gagawa para sa iyo. Hindi nang ang bawal ay yung meron ka ng sinasamba agad. O meron ka ng agad pinapahalagahan. Kundi magkaroon ka ng iyong sariling bagay na imahe. Ngayon, ito ang category of anything in heaven. What are the things in heaven? Angels.
Eh, pag sinabi natin heaven, it could include the planets. It could be sun. And that's why God is probably impressing to them the gods, the sun god, Ra. You don't have, you should not have anything like that. You make a sun in the form of an idol, and then you serve that idol. Anything in heaven, angels, planets, moon. They also have moon god. Well, sa Greek, no? Sa mga Greeks, they have this moon god, Venus. Representation of Venus. Sorry, sir. Saturn. Actually, yung mga moon god nila. Moon god. Yes, Saturn, di ba? Saturnalia. Saturnalia. Sa atin, mga Katoliko, meron tayong libulto ni Maria, libulto ni Jose, libulto, pag lalo mag Pasko, we have the image of baby Jesus, the three kings. So when we worship that Jesus doon sa altar, pino-worship din natin yung kabayo. Naroon din no? Pino-worship din natin yung lumulun din tayo sa harap nila not only yung baby Jesus. Ngayon, ang tanong, maliban sa sambahin yun, yes. Kasi bakit? Kasi basa mo nga dyan, 4:24. Kuya Sergio. Bakit hindi pwedeng sumamba o mag-dedicate ng ating kahit anong panahon sa mga rebulto, kahit pa yan si Maria o si Pedro? Bakit hindi dapat? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So, diba? Ang Diyos ay Espiritu. Ang tanong, ang Espiritu ba nakikita? Hindi. Tulad sa hangin, ang Espiritu ay hindi nakikita. Yan ang ating preaching last Sunday. Walang, ang Anghel Espiritu, kaya sila nakikita. Ang Diyos din ay Espiritu, hindi nakikita. Ngayon, pag may nakikita ka, hindi siya yun ang Diyos. Kasi nakikita Kasi sabi ang Diyos, God is Spirit, so therefore, He cannot be seen, He cannot be touched, He cannot be comprehended by touch or smell or sense of seeing. Hindi siya pwedeng manawaan sa paraan ng pisikal. So kaya pag pipikit ka at may nakikita ka pa rin picture ng matanda, hindi pa rin yun ang Diyos. So you are still worshiping idol. Sometimes when I was a young Christian, alam ko na ang Diyos Espiritu, pero kung pipikit ako, imagine ko na siya ay matanda, mahaba ang balibas, tapos maputi ang damit. Yung pala idolatry pa rin. Kasi when we worship, we don't think of anybody or anything. What we should think about is His character. Na siya ay mabuti, siya ay tapat, isipin mo ang kanyang katapatan, isipin mo ang kanyang pagiging walang hanggan, kabanalan. Yun ang dapat natin isipin. Not a picture of God or what we call God. Ngayon, okay, tingnan naman natin. Paano kung tao? Basahin mo ulit. Acts 10:25. Paano kung tao naman na, let's say si Pedro, baka naman pwedeng sambahin, diba? Baka naman pwede siyang luran. O si Maria, o si Jose. Tingnan naman natin sa Acts 10:25 o Gawa chapter 10. Gawa 10:25. At nangyari, nakapasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya ay sinamba. Tapos, ano sabi ni Pedro? Nagatwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Bawal. Kahit buhay pa nga si Pedro, kahit siya ay nag-ministry pa, siya na apostol, pumunta siya sa bahay ni Cornelio, tinry ni Cornelio na luhuran si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Magtindig ka. Ang Diyos lang dapat sabihin, ako'y tao Ako rin. ay tao rin. Ako man ay tao rin.
O bakit ngayon sinasamba pa rin? Eh hindi na nga yun si Pedro eh. Malay ba natin kung yun ba talaga ang picture ni Pedro nung buhay pa si Pedro? Eh wala naman ng camera. Ito'y likang isip na lang at sinasabing ito'y si Pedro. Eh tapos ribulto na lang. Eh baka hindi yun si Pedro. Parang si Calungsod. Alam ba niya kung sino ang ginawang model kay Pedro Calungsod? Sino po? Ronald Tubig, yung basketballista. Siya mismo. Siya ang ginawang model nung ibiho si Pedro Calungsod. Si Ronald Tubig, tiigalon na sa video. Hindi po yun yung mukha mismo ni Calungsod. Hindi mismo yung si Pedro Calungsod kasi wala nang nakakita kay Pedro Calungsod. Matagal nang patay yun. Hindi naman, parang yun na yung imaginary lang na may ganong tao, na Pedro Calungsod, na namatay, alang-alang daw sa Kristyanismo, nag-mission. Pero nang i-portrait, gawing portrait, Humanap si ng Ronald model. Tubig yung ginawa. O, di ba? Ay di ang sinasamba mo, hindi si Calungsod, si Ronald Tubig, buhay pa, nag-basketball. Ay kung sabihin ni Ronald Tubig, ako yan, sasabay mo ba siya? Hindi na. O, ito naman, ano kaya kung anghel ang sambahin natin? Kasi hindi pwede ang tao, hindi pwede yung mga ribulto, hindi pwede ang araw, hindi pwede ang... Eh, paano kung anghel? Tingnan naman natin ang anghel. Sa Revelation chapter 22 verse 8 and 9. Pahayag chapter 22 verse 8 and 9. Pakibasa natin. May Tagalog. At akong si Juan, ako ang narinig at nakita ng mga bagay na ito, ang aking marinig at makita, at ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na napakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo, alipin, at iyong mga kapatid ng mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Yun, tumutol din yung angel. Kasi nagpakita ang angel ng mga pangtain kay John. So na-overrun si John, si Apostol Juan. Sabi siguro ni John sa kanya sarili. Inalimutan niya kasi sa sobrang namangha siya sa mga pinakita sa kanya ng mga pangitain. Nalimutan niya yung utos ng Diyos na huwag sasamba sa kahit ano, kahit sino. Ang ginawa niya, lumuhod siya doon sa anghel. Nagalit yung anghel. Actually, sa ibang translation, sabi niya, don't do that. Parang may interjection. Sabi rin, do not do that. Sabi sa NBT. Do not do that. I am a fellow servant of yours and of your brethren, the prophets, and of those who heed the words of this book, worship God. Ang Diyos ang sambahin. At ang paros, di ba sabi doon, ang tatanggi sa akin ay paparusahan ko hanggang ika-4 na sanlay. And this is the reason why, kahit hanggang ngayon, totoo yan. Ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang mga lahi, talagang sinumpa. Kasi pupuntang impyerno, tapos ang kanilang buhay, walang direksyon, walang kapayapaan, wala na. May pera nga sila, pero wala naman din kwenta. Namamatay sila sa kawalang kasaysayan. Pero yung mga umiibig sa Diyos, na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, namamatay na maligay. Alam nila kasi, na kami ay sumamba sa tunay na Diyos lamang. At dahil doon, naniniwala kami na kami kanyang iligtas. Ngayon, isa yan sa pinakamasakit na natutunan ko nung ako'y bagong Kristyano. Actually, ayaw kong pakinggan ito eh. Kasi kada sambit nung nagbabible study, tama ako. Kasi ako Carmelian ako eh. Pag sinabing Carmelian ka sa amin sa Quezon, ang iyong kultura, napapalibutan ka ng pari at madre at naglilingkod ka sa simbahan ni natin ng Pura Paroko sa Infanta Marcos, San Marcos. Talagang itinuturo sa amin yung ako sa tuwing Sabado, ako ay nasa loob ng simbahan kasi tagalinis ako ng luburan. Nilinis ko yan kasi ako ay walang prison.
So, kailangan ko mag-serve sa simbahan. Tapos may 12 o'clock, Angelus yan, Angelus. Mananalangin ka ng 5 Hail Mary, 10 Our Father, and 5 Glory. Tatayo na kami yan. Kahit nasa gitna kami ng klase, pag bumating na yung 12 o'clock na patingaw, tayo kami, pati mga pati professor, pati teachers. At ang kami ng mga teachers, pari. Kapatid ng pari, madre, ang aming principal madre, yung superiora, kasi kumbento din yun. Yung Mount Carmel High School, sa left and right, kumbento ng ito ay sa madre, tapos dito sa pari. So, palibot kami ng mga religious na tao. At talagang pinamemorize sa amin, tsaka taga-panalangin din kami. Every Mass, kami ng mga lingkod, kasi kami ay sakristan, ang tawag ay KL, Kabataang Lingkod ng Diyos. Nakaputi din kami, dito yung puti, tapos taga-panalangin kami. So talagang solid, kandado, katoliko, napakadalang lang doon ng born again. During our time, there are very few Christians, born again Christians. Wala talaga. Yung hindi gaya ngayon na so may mga kanto-kanto, may mga born again. No, wala talaga. Wala akong chance to discover who the true God is. Kaya, ang alam kong Diyos ay yung nakatunghay doon na ribulto ni Jesu Cristo, di ba, na nakapako sa krus, na painting, na sa paanan niya, sa ibaba ay mga namamalakayan ng tao. Di ba yung nangingisda? Yun, akala ko yun ang Diyos na si Cristo. Kaya pagpunta ko sa simbahan, takot ako sa Diyos pag nandun ako. Kasi nandun ang Diyos. Pag wala na ako sa simbahan, hindi na ako takot. Kasi ang Diyos, naroon lang siya sa lugar na. So that's my culture. That's why sa akin ito napakasakit. Parang lahat ng itinuro sa akin, ng lola ko na religyoso, magdadasal. Ako naman lagi kasama ng lola ko kapag magdadasal sa patay. Yung kaluluwa. Paapat na po. May 4 na po yan na araw. Sa 4 na pong araw, may may pasiyang. Siya muna na araw, pagkamatay. Tapos sa 4 na po, may padasal. Kasi aakit na daw yung kaluluwa ng namatay sa langit. Tapos ako na may tagasagot. Ang laging sinasabi dyan ay, kabagan mo po kaawaan ng kaluluwa yung nakapangalan na namatay. Ako naman ay, oo nga po, tagasagot ako. Nakagod din ako, bata ka. Opo. Nga po. Pero habang nag-ano ako ng gano'n, iniisip ko, puto, money, Kape. pansi, kape. Wala talaga yung isip ko doon sa dasal. Kasi talaga pagkatapos doon, yung ng saging, di ba, yung sa kinabak yun, di ba? Tapos doon ilalagay, na-imagine ko na yun. Oo, patatapos na. Kasi napakahaba yun eh. Parang 1 oras na gano'n ng gano'n. Kahabagan mo kaawa ng kaluluwa ng misa na mabanggit yung pangalan ng buhay. Hindi yung namatay. Hindi talaga totoo. Napaka-religyoso ng lola. At ako'y lumaking religyoso talaga. Tapos nung ituro na sa amin ito, ang taas ng pride ko nung ako'y mag-born-again. Bago ako mag-born-again. Kasi ang nagpa-Bible study, hindi ko pipitsugin ng sino pa itong mga tao ito, di ba? Ako nga, lumaki ako dyan sa Bible. Tapos parang at pa, hindi marunong magsalita yung natuturo. Wala yan. Pero ang pride pala ng tao, kayang pasagin ng Diyos. Kasi kada daan ko doon, kaya lang naman ako dumadaan, dahil inaalok ako ng bilo-bilo. Lagi ng dito. May merienda pa. Yun ang kanyang may merienda kasi. Pagdadaan ako doon, basta aluin ako nung kititamayad ko yung may sa akin. Mag-aakay sa akin. Pero hindi ako naging Christian dahil sa kanyang bilo-bilo. Naging Christian talaga ako habang ako'y nasa taas ng buhay ito. Christian ko rin kasi sa mag-anak ko. Si Titi. So habang ako ay nasa taas ng 2 palapag, naupo.
yung lahat ng nasa isip ko na Bible verses, John 3:6, hindi ko lang nawahan yan. Tapos nung gabi yun, wala naman akong ginagawa. Tapos akin lang naalala yung mga verses, tapos yung mga binabible sa akin na pag tinanggap ko si Jesus, tagapagligtas, ako ay may buhay ba nila. Doon ko naunawahan. Siguro ka na. Tapos yung mga verse na nalaman ko na walang meaning sa akin, biglang nagkaroon ng kaulagan. Tapos yung mga, dati ako nagagalit, pag binabanggit yung bulto ni Maria, galit ako doon, pag binabible study ako doon. Na-appreciate ko nga. Kasi iyak ako nang iyak doon sa taas ng tubig. Na sumisigaw ako sa tuwa. Na naunawaan ko. Tapos alam kong ako'y Kristiyano na. Alam kong ako'y anak na ng Diyos. Yun ang yun ang aking naunawaan ng gabi na yun. So, prior to that event, hindi ako nagbabago. Mahaba pa rin ang buhok ko hanggang dito. Ito, hindi pa tao ito. Yung nanay niya ang sa akin, tagabuyo naman, na dito ka, huwag ka doon sa born again. Ayaw ko na sa mundo. Radical ang aking pagiging Kristiyano. At saka in-isolate ko na ang sarili ko sa mundo. Ano, kaibigan ko, ayaw ng pakisamahan. Sobrang radical pa, na akala ko gano'n eh. Makitid kasi ang isip at hindi ka pa malago sa issue ng Kristyanismo. Parang ng iyong pag-iisip. Napaka-apat na corner. Yun lang ang alam ko eh. So hanggang doon ka lang gumagalaw. Akala ko pag nakipag-usap ka ako sa isang hindi Kristiyano, makakawa ko ng kasalanan. Ganun ba? Tapos pagka ako dumaan sa diskuhan, may diskuhan doon eh. Pag dumaan ako sa diskuhan, magkakasala pa ako. Pagka ako dumaan, ayoko dumaan doon sa likod. So parang sobrang yung parisi ako noon eh. Naligtas ako, pero makikita pa lang pangunawa ko. So parang para sa iyo na lagi kong hinusgahan ng iba. Tapos ayoko na rin. Tapos hanggang sa unti-unti ako natuto. Yung mga rebulto, pinagtatatak ko namin noon eh. Tapos ang harap ng mga tao pa, binabasag namin. Tapos sinasabi ko, itong rebulto mo na itutok, tingnan mo. Ito, walang magagawa to. Basag dito, basag to. Nagagalit yung mga tao. Hindi pala ganun. Dapat pala may ethics pa rin. May professionalism pa rin sa loob ng Kristyanismo. Hindi mo gagalitin ng direkta. Hanggat maaari, huwag mo siyang pigilan na mag-search pa. Siya dapat ang mag-search, hindi ikaw. Ipapakain mo sa kanya yung katotohanan, hindi pwede yun. Nasa Bible, direktang tinuturo. Huwag kayong gagawa ng narawangin na nyo, nakawangis na anumang uli ng nilalang, sa ipapawid, no, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa dagat. Huwag na huwag kayong yuyukod sa mga yan upang sila ay parangalan. Sapagkat akong Diyos ay mapanigod. Jealous. God is a jealous God. He doesn't want, He is jealous, not in a sinful way, but He is jealous because He is holy. He doesn't want any third party because He is holy. He only needs to be alone in worship of men. He wants Himself alone. Kasi pag pinabayaan ng tao na sumamba sa ibang Diyos, mapapahamak sila. Yeah, if you're jealous of something that's rightfully yours, Yeah. that's a righteous jealousy. The holy righteous. Yeah. It is rightful for Him to be jealous because we are His. Question pass. Mm-hmm. Ano po yung thoughts nyo or stand nyo about yung representation kay Jesus sa mga movies? And yung Shroud of Turin? Yung kanyang, ano po yung, is it at to see the, ano ba? At the background of Shroud of Turin is that it is a hoax. It is not really the shroud, or it's not really the garment that the Lord Jesus, that was used for the burial of the Lord Jesus Christ. It's only a figment of imagination. So it is a hoax, it is a falsification. So gumawa sila ng kwento na di umano, nakita nila yung tela na pinantakip sa bangkay ni Jesus. Tapos naiwan daw dun sa tela yung image ni Jesus ng mukha. Kaya shroud of Turin. So but that's walang katotohanan.
But there are some reforms na naniniwala din na totoo yung Shroud of Yung Turin. Mormons, May mga, hindi yung Mormons. Christians? Meron din, oo. mahina ang kanilang historical background. Meron din silang mga documentaries about. But about yung representation po sa mga movies, like issue kasi yung, kasi diba sikat ng The Chosen, which is, alam natin, produced by Mormon people and directed by mga Mormons then. Would you restrict someone patronizing yung The Chosen? Like people na hindi silang, yun nga, parang they would use it parang, ano siya, kung hindi nakakapagbasa ng Bible or ano, walang masyadong That would be subject to re-education. Halimbawa, pinapanood mo sila noon. Kailangan mong ituro na yun ay galing din sa addendums ng director. Yung lahat ng mga eksena doon na hindi naman nabanggit sa Biblia ay ano na lang yun ng storyteller ng tawag dito, yung mga additions na lang. Okay. Pero okay lang na mapanood, kunyari ikaw may pamangkin ka na hindi pa naman okay lang na panoorin nila yun. Doon, pero kailangan i-educate mo siya na hindi talaga yun ang Hindi mga siya nangyari, exact pero scripture. i-representasyon ng mga nangyari. Pero we better stick with the Bible. Ito ang sabi ng Bible. Babalik ka rin sa scripture, so the scriptura talaga. Kasi marami ng ano doon isiningit na hindi naman totoo. Although nakakatulong na maipaliwanag. Pero pwede maiba pa rin perspective ang ibang writer na iba yung katulad na halimbawa, I've watched a part of a movie about Jesus Christ. I don't know the title on Facebook. Yung pagtawag kay Matthew. Di ba wala sa Bible kung ano yung exact na pangyayari? Parang tinawag lang ni Jesus, Matthew, sumunod ka sa akin. Di ba si Matthew ay maningil ng buwis? Pero meron doon yung writer siningin na merong isang Festus yata ang pangalan na sinasaway si Matthew. Kasi dumungo si Matthew, nakita niya si Jesus at sinasabi, nakangiti, sinasabi siya ni Jesus, Matthew, come with me. Tapos sabi ni Matthew, me? Lord? Yes. Tapos lumabas siya, iniwan niya ang kanyang mga bagay-bagay. Tapos pinigilan siya. Sabi ng Jesus, if you will go with that man, sabi niya, how can you continue in your work? This is, sabi niya, this is your bread and butter. This is what has made you wealthy. This is what made you known among the Israelites. Pero iniwan na lang. Maganda rin, di ba? Kasi pag ikaw ay tax collector, mayaman ka, iiwan mo talaga. Kasi kasalanan para sa kanila yung manguha ng tax. So, sinusobrang nila. So, yung kay Matthew is talagang full repentance. Talagang total turnaround. Parang he turned from his sin of being a tax collector and he lived a new life. Inimbitahan pa nga niya yung kapwa tax collectors. Pero sabi nga niya, ito na yung last ko. And then, he followed Jesus. Maganda rin. Magandang dugtong-dugtong. Magandang eksena na parang hindi namin. Sa Superbook, ganun din eh. Parang may perspective yung yung para sa Bible, si Superbook. Na gano'n ang nangyari. Gano'n. Pero pwedeng iba rin. Hindi siya yung buong katotohanan. Siya ay part na lang ng imagination ng writer so that we can make that movie parang entertaining. Entertaining and interconnected yung storyline. Which yun yung dapat na maging vigilant nga tayo. Kasi nga, yun, maraming dagdag, maraming bawas na pwede ding makastumble sa atin. Tulad yung kay Dan Brown na yung ginawang pelikula, yung The Passion Da Vinci Code. Actually, si Magdalene doon ay kabit ni Christ. Asawa ni Christ. Kaya yung kita mo, napaka sa atin, akala mo maganda kasi naghirap si Jesus Christ. Di ba yung Holy Grail? Yung holy na langi ni Christ. Pero that's blasphemy. Wala sa Bible yun. Kasi ang interpretation nila kasi bakit daw si Mary Magdalene nasa ilalim ng ni Christ. Di ba? Something is going on. Pero hindi. Kasi hindi nila alam ang kultura. During that time, pagkain, nakadama special meal.
Kung hinuhugasan ni Mary yung paa ni Jesus Christ, ang kanyang buhok, it's not, hindi yung malapit. Nasa paa lang. So it's not awkward. There's nothing which is dirty doon sa ginawa. Kasi ang mesa, walang mesa noon. Lalo pag special meal. Nakadapa sila. Kaya di ba si John, sabi doon, si John humilig sa dibdib ni Jesus. Paano makahilig sa dibdib kung hindi kayo nakadapa? At nagtanong, sino po ba ang magtakakalong sa iyo? Kaya pagka ganun mga special meal, talagang may unan sila rito. Tapos talagang pagkain yung wine. Yung Lord's Supper talaga is wine, grape wine. Grape wine and then bread without uneven bread. Then talagang kumakain sila ng marami. Yun ang Lord's Supper. Kaya sa Corinthians, sabi niya, sa pagkain ninyo, hindi na nararapat sa hapag ng Panginoon kasi hindi nyo na siya tinatrato na nahapunan ng Panginoon. Kundi, mayroong nauuna na kumain, may nauuna ng uminom, at yung mahihirap din yung sinasabayan. At nagpaparty na kayo hanggang umaga na yun, hanggang mamamatay. Hindi ang nakakamatay doon yung kasalanan ng iba, kundi yung mismong kasalanan ng pag-inom na hindi na iginagalang yung mismong diwa ng Lord's Supper. Nagiging parties and wild parties. Tapos may husgahan na, mayroong impartiality sa mahirap. That's a problem with lack of cultural background of the scriptures. But we need to really, kailangan talaga mag-aral tayo ng hermeneutics yung pinag-aaral. Yung culture. Ano pang culture no? Hindi pwedeng interpret na yun yan sa lente ng iyong salamin. Kasi ibang kulay mo. Ibang kulay ng lente nila. Kasi ang lente nila is their cultural background. That's their color. Yun, kailangan kunin mo yung lente nila, doon ka tumingin. Ganito pala ang nangyari noon. Then alisin mo yung lente nila, at kunin mo yung lente ngayon, paano ko ngayon ito titingnan sa aming kultura? May kahalintunan pa na prinsipyo. Katulad nung huwag kayong mag-impok ng kayamanan dahil may naninirang tanga. Kasi noon ba ng bangko noon? Talagang pera, inabaon nila. Tinatago nila. May kalawa, kasi nasa lupa ang kalawa. So, may malaking problema kung atin siyang i-interpret agad-agad sa lente natin. At dahil doon, yung buhay natin, naaalipin tayo ng maling impresyon at maling pangunawa na parang alipin tayo kung ano yung pinaniniwalaan natin.